Hindi sang-ayon si Senate President Chis Escudero na gantihan ang mga OFW na sumusuporta sa planong Zero Remittance Week. Nauna nang sinabi ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na maaaring bawiin ng gobyerno ang mga pribilehiyong may kinalaman sa buwis ng mga OFW kung itutuloy nila ang naturang hakbang bilang protesta sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ipinaliwanag ni Escudero na tanging ang Kongreso lamang ang may kapangyarihang gawin ang mungkahi ni Enrile, at hindi ito maaaring aksyonan sa kasalukuyan dahil suspendido ang sesyon ng Senado at Kamara. Dagdag pa rito, binigyang diin ng senador na hindi siya sang-ayon sa pagbabawi ng mga benepisyo ng mga OFW dahil hindi ito makakatulong sa kasalukuyang sigalot. Merong panawagan daw yung mga pro-Duterte na zero remittance. Ano po yung reaksyon niyo doon? Para sa akin, karapatan po nila yon, pero makakasakit yon hindi lamang sa ating ekonomiya, pero sa maraming pamilyang Pilipino na umaasa sa kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay para sa kanilang pang-araw-araw, lingguhan at buwanang gastusin. But that is a peaceful mode of protest na hindi pinagbabawal ng batas. Kanya nga lang, siyempre, nakaka-apekto yun sa ekonomiya at personal na mga pangailangan ng marami sa ating kababayan. Hindi ito issue ng gantihan. Kung gusto natin pahupain, pababain yung emosyon at tensyon, hindi siguro tamang reaksyon ng gumanti at pumatol. Siguro ang tamang reaksyon ay lawakan ng pag-unawa o intindihin at tanggapin ang sitwasyon at hikayatin sila na maghanap marahil ng iba pang pwedeng gamiting paraan para ilahat yung kanilang nasa sa loob at damdamin. Dahil nga gaya ng sabi ko, ang maapektuhan nito ay mga sariling mahal na kanila sa buhay din at ang ating ini. Alam po ninyo, nung una nahihiwaga. Nung una po nahihiwagaan ako, bakit ganun kagrabe yung reaction sa zero remittance, no? Bakit ganun na lang mag-react? Pati po, si Enrile, akala ko nakahimlay na lang sa malamig na kwarto na nagpapahinga eh. Ha? Akala ko nakahimlay na si Enrile sa pahingahan niya eh. Pati si Enrile napa-comment, no? Sabi ko, ano ba meron? Inaamin ko po, hindi talaga ako ekonomista eh, no? Hindi ako nakahimlay, ibig sabihin yung 'di ba ano lang siya diyan sa pahingahan. Oh. Mali ba yung Tagalog? Kung malalim kasing Tagalog yun, ibig sabihin namamahinga. Nakahimlay, matinding pamamahinga. Yung araw-araw na pamamahinga yan eh. Okay. Nagtataka ko, parang ano lang yan, parang bakit hindi naman kayo nagre-react pag nagpo-protesta yung OFW? Ang daming nagprotesta sa Hong Kong, ang daming araw-araw nagpo-protesta sa The Hague, Netherlands. Bakit walang reaksyon na ganito, no? Yun pala, sa mga ekonomista, matindi pala yung gagawin ninyo, no? Para sa sapul talaga. Alam niyo po, ang katotohanan, mag-amina na tayo, kayo na lang inaasahan na papasok. Kayong mga OFW na lang, mabuhay po kayo. Kasi kayo na lang talaga inaasahan ng Pilipinas na nagpapasok ng mga dollars, yung currency, foreign currency na kailangan natin to survive, no? To survive. Biruin nyo, si Enrile na namamahinga. Siguro mali yung term ko na nahimlay, no? Namamahinga pala. Hindi, alam ko tama yun eh. Yung deep, namamahinga na, napaigtad para sabihin na, sige, pwede kayong buweltahan ng Kongreso. No? Nanonood ako kay Karen Davila. Walang kaabog-abog. Biglang lumabas yung guest nila na ekonomista. At sinabi po, no, maaari palang umabot ng 60 pesos. Ha? Ang dolyar sa isa. Pakinggan na muna natin, Maris, mamaya ka na. Ito munang ekonomista. Okay. 7.3 million a day. That might be lost, so roughly times 5. So it can be a bit substantial, but trying to convince people, especially those that have amortizations for their housing loan, their car loan, and of course also the tuition for their kids to stop.
Narinig nyo kung magkano isang buwan ay isang araw? 900 million? 900 million per day ang mawawala na pinapasok ng mga OFW. No? Pero yun na nga, ang sinasabi nila, baka hindi naman matupad yan kasi yung mga OFW natin mayroong mga kinakailangan magbayad ng tuition, kinakailangan magbayad ng mga bayad sa bahay. Pero hindi yan yung usapin eh. Umamin na tong ekonomistang guest ng ABS-CBN o ANC. Baka nagkamali lang ako, kayo na uli Okay. Pero tama po yun eh. Close to 1 billion a day. Pucha, matinding epekto yan. Di ba? Ang pinapaniwala lang nila yung sarili nila, no? Pinapaniwala lang po nila yung sarili nila na baka hindi naman ito matuloy dahil kinakailangan magbayad ng tuition, mangbahay, etc. Tuloy natin. Ekonomista po to ha. Hindi po to tsambahan, hindi po katulad namin ng mga political vlogger. No? Ekonomista po to. Marurunong po to sa ekonomiya. Tuloy po natin. Might not be a bit hard to convince. Even growth can be dragged since it's a major funder of household final consumption. Okay, even growth, no? Maging yung pag-unlad ng Pilipinas ay maapektuhan dahil ito po ang pinakapangunahin po na gumagasto sa ekonomiya. Tandaan po ninyo, ang ekonomiya po ng isang bansa, mabubuhay lang po yan sa patuloy na paggasta. No? Kasi pag wala pong bumibili ng mga produkto, walang bumibili ng mga goods and services, hindi po kikita yung mga may-ari ng Jollibee, hindi po kikita yung may-ari ng mga palengke, marami pong hindi kikita. Pag hindi po kumita, magtatanggal yan ng mga tauhan, babagsak yung negosyo, etc. etc. Ang laki pala, 1 linggo lang. Tignan nyo pa po. And the impact could be, we could breach the 60 level immediately, or BSP might have to postpone any cuts at all this year, maybe even have to hike later on this year. The Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, nakuha po ninyo kahit na anong gawin nilang pagda-down. Ito po yung nagmarka sa akin. Maaring umabot ng 60 level. Alam niyo po kung ano yung sinasabi niyang 60 level? Magkano ngayon ang palitan ng piso? 57, 58? Naglalaro po sa ganun, di ba? Pag umabot po yan ng 60 level, mahirap na pong pababain yan. No? Pag umabot po na 60 pesos per dollar, ang makikinabang, ang diretsong epekto nito, na makikinabang, kayo ding mga OFW dahil tata. Kaya lang, pang mabilisan lang yun. Pero pag pang matagalan po, matindi po yung epekto ng pagtataas ng presyo ng dolyar. Dahil wala naman na po tayong napoproduce dito eh. Kaya ako, tingin ko, nakapag-adjust na po yung mga OFW dyan. 1 week, pwede po nilang i-advance or pwede nilang after nung 1 week na yun. Tsaka sila magpapadala. Pero yung 1 week po na yun, tandaan po ninyo, yan pong reserve. Anong tawag dito yun? Yan pong foreign currency. Ano po yan? Speculative yan eh. Hindi po kinakailangan yan na, hindi po yan direkta. 57 po ngayon, 57 point something. Almost 57.5. Pag pumalo po ng 60 yan, grabe po epekto sa ekonomiya niyan. Kaya takang-taka ko kung bakit si Enrile, ganun na lang yung pag-ahon mula sa kanyang pamamahinga. Antindi po pala, no? Maaring umabot ng 60. 60 pesos tapos bawas-bawas pa yung gold reserve natin na pwedeng panabla dyan sa pagbawas ng... Ang epekto po pala niyan kahit konti lang. Ngayon, kaya dagdag yung effort ng mga to, dagdag yung effort nila para pasubalian yung may epekto to. Kaya sinasabi nila, wala namang epekto yan, kaya wag na kayong lumahok, di ba? Yun yung kinukumbinsi nila yung mga OFW ngayon. Is either pananakot ni Enrile, pang-uuto ni Auntie Claire. Pero antindi pala, no? Kayo pala ang nagpapasya ng ekonomiya talaga. Mga OFW, talagang saludo talaga
ang inyong Papa Badong. Naging Papa. Saludo talaga si Papa Badong sa tindi ng impact ninyo sa wala kasi tayong pantapat eh. Wala tayong mga ini-export. Wala na tayong produkto na pang-export na talagang pwedeng ipantapat sa kita, sa yaman na inuuwi ng mga OFW dito sa Pilipinas. Grabe. Sabi ko, ganun pala talaga epekto nun. Mga ekonomista po to ha. Si Maring Winnie naman na binangon, no, pilit na niyugyug, ha? Gines po ni Karen Davila para naman, siyempre alam niyo naman yung mga etong mga ABS-CBN na to, alam nila kung sino igigess nila eh. Yung mga anti-Duterte, di ba? Alam nila. Kaya talagang kayo yung challenge talaga ng napakalaki ng inyong political power pala, no? Hindi lang po kasi kung titignan nga ilang milyon lang ba yung mga OFW para makaapekto lalo na sa botohan sa Mayo, ano lang, no? Mapa-presidential at ano. Pero hindi po pala, no? Iba po talaga pala yung epekto ninyo, no? Ang epekto pala ninyo, talagang it's either you will break or make our economy. So sa pakikipagtulungan po ng OFW, maaari pong bumagsak o umunlad ang ekonomiya ng bansa. Sa totoo lang, takanta rin ako eh. Bakit? Walang pumapasok na foreign investors, wala tayong nakikitang mga naglalakihang mga infrastructure, halos walang proyekto, ayuda lang ng ayuda. Bakit buhay pa ang Pilipinas, no? Yan po yung kakulangan ko at hindi ako ekonomista. May ideya ako pero hindi ko alam na ganyang kalaki talaga yung impact. Yung impact talaga ninyong mga OFW. Congratulations sa inyong lahat.